Magandang gabi, Rosalie. Pinagbigyan ba ng House panel ang request ni VP Sara na i-terminate na yung pagdinig? June, walang balak ihinto ang House Committee on Good Government and Public Accountability kaugnay ng investigasyon na isinasagawa nila sa naging paggastos ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa mga nakalipas na taon. Katunayan, iimbestigahan na rin maging ang mga programa at proyekto sa Department of Education kung saan naging kalihim din ang Vice Presidente, partikular na yung mga programa at mga proyekto na may findings o Audit Observation Memorandum ang Commission on Audit o COA. Humarap sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability si Vice President Sara Duterte. Ang hearing ay kaugnay ng privilege speech ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano kung saan pune-kwestiyon ang paggastos ng OVP sa mga nakalipas na taon. Gayon din sa inasal ng ikalawang Pangulo sa pagdinig ng House Appropriations Committee sa 2025 proposed budget nito noong August 27. Bagay na pinalaga ni VP Duterte. We have not done anything wrong. It is clear to me that this inquiry is not about misused funds, accountability, or governance. Instead, it is solely aimed at discrediting my name and my office to prevent future political contests. Bago ito, tumangging manumpa si VP Duterte dahil hindi niya itinuturing ang sarili bilang testigo sa House inquiry. Sinuportahan ito ng kilala niyang kaalyado sa Kamara na si dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Ang nasa rules ninyo, witnesses lang po ang nag-o-oath. Wala po kayong rules sa resource persons. The Supreme Court says they are not the same. And somebody who appears to be the accused has a different tier of protection from a witness. And in fact, can refuse to take the witness stand. Refusing to testify under oath sends a signal that there is something to avoid. If there is nothing to conceal, why not take the oath? If the Vice President refused to take her oath, we will respect that. Mariing itinanggi ni VP Duterte ang mga alegasyon laban sa kanya at iginiit na politika ang nasa likod ng pagdinig. Gayunman, handaan niya siyang tumugon sa audit findings ng COA. Ayon sa pangalawang Pangulo, sa gitna ng mga pagtatangkang sirain siya, hindi niya papahintulutang maging subject siya ng investigasyong nakabatay sa itinuturing niyang walang lamang privilege speech. Pinahihinto niya rin ang House panel hearing. So, you may try to destroy me, you can skin me alive, and throw my ashes to the wind. But let it be known, you will find me unbowed. I will not allow myself to be subjected to an inquiry based on an empty privilege speech, just so you can attack me and do indirectly what you failed to do directly during the budget hearings. I therefore request this committee to terminate this inquiry for its clear lack of any proposed legislation or substantive matter for discussion. Pagkatapos ng pahayag ni VP Duterte, nagpaalam na ito sa House panel at umalis sa pagdinig. Sa panayam sa media, prelude umano ang House hearing ng nilulutong impeachment ng Kamara laban sa kanya. Kasi nagsabi na siya kanina, diba? Determination of malfeasance, non-feasance, misfeasance. So, ibig sabihin, merong ginawang mali. Nagpa-practice sila kung ano yung kakagat sa impeachment. Kahit anong gawin nila, wala talaga kaming ginawang mali sa Office of the Vice President. Yan ang rason kung bakit ayaw pumunta ng mga tiga-office of the Vice President at sinabi nilang ako na lang yung ipapadala nila. Naniniwala naman si VP Duterte na siya ang pinatutungkulan ni House Speaker Martin Romualdez sa pahayag nito ng buksan ng House plenary debates. May pinasaringan si Speaker Romualdez at iginiit na hindi ito tolerate ng Kamara ang hypocrisy at mga nagtuturo ng daliri gayong sila ang may kasalanan at gumagamit ng mali ng pondo ng gobyerno. Malamang ako yon dahil tinatanong ninyo ako ngayon about sa kanyang speech at sinasabi ko kung ano yung ginagawa nila ngayon dyan sa loob, yan yung inilarawan niya sa kanyang speech. Oh, never again.
Sa kabila ng pag-alis ni VP Sara ay itinuloy pa rin ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang pagdinig. Ang mga tanong kaugnay ng paggasto sa confidential funds ng OVP noong 2022, sinagot naman ng mga kawani ng Department of Budget and Management at Commission on Audit. Bahagya namang nagkatensyon sa pagitan ng ilang kongresista matapos igiit ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta na dapat iulat din ng COA ang iba pang ahensya na may notice of disallowance sa paggastos ng confidential funds. Are you rebuking this committee? Why am I supposed to rebuke the committee? I am You not. have been saying things for a while. You have been rebuking this committee. You are saying that. We're not blaming the Vice President on this. I Honorable asked the Marcoleta, question. we I asked are the not question. blaming the right to demand 1 minute, that. 1 minute suspension is declared by the chair. Move to suspend. Bunsod nito, sinuspindi muna ng ilang minuto ang pagdinig. Gayunman sa sidelines, muntik pang magpang-abot sina Congressman Marcoleta at abang lingkod Party List Representative Caraps Paduano. Pinigil ito ng mga kapwa nila kongresista. O June, pagkatapos nga ng pagdinig, nagkaroon din ng pagkakataon ang media na makapanayam ang ilan sa mga kongresista kabilang na ang chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability, si Manila Representative Chua. At ganun din si Representative One Rider Party List Representative Rog Gutierrez. At pareho nilang itinatanggi ang mga impeachment allegations ni VP Duterte. Nila, wala silang naririnig kaugnay ng anumang impeachment efforts laban sa pangalawang Pangulo. June? O Rosalie, sa nakikita natin sa mga pagdinig diyan sa House of Representatives, may nag-iinit, di ba? Sabi mo, muntik pang magpang-abot yung dalawang kongresista. Tingin ba ni VP Sara, makikialam na si Pangulong Marcos sa gusot diyan sa House of Representatives? O June, actually kanina tinanong ng media si Vice President Duterte kung kakausapin ba nito ang Pangulo para mamagitan na nga sa nangyayari. Pero ang sinagot ng pangalawang Pangulo hindi niya personality yun na humingi ng tulong sa iba kahit mismo sa kanyang tatay na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinanong din natin kung naniniwala ba siya na may hand o meron bang kinalaman si PBBM sa nangyayaring mga hakbang dito sa Kamara laban sa kanya. Tumanggi na siyang sagutin yon at sabi niya sarcastic yung kanyang isasagot. June? Maalala mo, kanina, Rosalie, humingi ng 1-minute break si VP Sara at pumunta siya doon sa pwesto ni dating Presidente at ngayon Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo at doon din kay Congressman Marcoleta. Ano bang sinabi niya doon sa dalawang kongresista? Natanong din yan sa panayam kay VP Duterte at right after nga na igiit ni VP Duterte kanina sa pagdinig nandun pa siya na hindi siya manunumpa o magtitake ng oath dahil itinuturing niya yung sarili niya na resource person at hindi witness sa ginagawang House inquiry ay nilapitan niya si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ganun din si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta at pareho niyang sinabi na wag na kayong magpaka-stress at kaya ko na ito. Yun ang binanggit niya sa mga tauhan ng media nang tanungin kung ano ba yung sinabi niya sa dalawang mambabatas. Kasi itong dalawang mambabatas na ito, kilala natin na kaalyado ni VP Duterte at kanina nakita rin naman natin na si Congresswoman Arroyo ay ipinagtanggol si VP Duterte doon sa kanyang stand na wag nang manumpa dahil nga isa siyang resource person at hindi witness. Samantalong ito naman si Sagip Party List Representative Marcoleta ay tinangkang pigilan yung pagdinig na ginagawa ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Meron pa bang mga susunod na pagdinig at iimbitahan pa ba nila uli si VP Sara bilang isang resource person, Rosalie? Oo, June, hindi ito yung una at huling pagdinig dahil meron pang ibang mga resource person na iimbitahan ang House panel kaugnay nga nitong issue sa paggastos ng pondo ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, kung dadalo ba si Vice President Sara Duterte sa mga susunod na pagdinig ay pag-uusapan pa daw yan ng kanilang tanggapan. Maraming salamat, Rosalie Cos, nagulat ng live mula sa House of Representatives.